Sinimulan na ni Philippine National Police or PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang pag-iinsayo matapos kumasa sa hamon na suntukan ni acting Davao City Mayor Baste Duterte. Matatanda ang kumasa si Torre sa umano'y hamong suntukan ni Duterte na nag-ugat dahil sa pahayag ng huli na matapang lang daw ito dahil may posisyon. Nauna nang iminungkahin ni Torre na gawing charity boxing match ang kanilang paghaharap para makalikom ng tulong para sa mga nangangailangan. Tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or use this opportunity to raise funds. Charity boxing match para mabilis this coming Sunday, July 27 sa Araneta. 12 rounds pwede. 12 rounds ng suntukan para maganda at marami-rami ang ma-raise natin. Saad ni Torre sa panayam ng media noong Miyerkules, July 23, 2025. Sa isang video na lumabas sa social media, mapapanood ang pag-iinsayo ni Torre sa loob ng PNP gym sa Camp Crame, Quezon City nitong Huwebes, July 24. Samantala, nagsalita na si Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa ikinakasang boxing match sa pagitan nila ni PNP Chief Nicolas Torre III. Anya sa isang video message, "Huwag kang mag-alala Torre, kasi matagal ko na talagang gustong makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you are really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga ha." Inilatag naman ni Duterte ang kanyang mga kondisyon na pakiusapan daw niya ang amo niyang presidente na lahat ng elected officials ng gobyerno ay dadaan sa hair follicle test upang matiyak kung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. If you're really serious about this, then let me lay my own conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente na let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Ani Baste Duterte. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Walang problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Agad namang pinutakti ng mga netizens si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte matapos niyang maglatag ng kondisyon bago ituloy ang 12-round charity boxing match nila ni Philippine National Police or PNP Chief General Nicolas Torre III. Tinawag siyang duwag ng mga netizen dahil siya raw naman ang unang naghamon kay Torre. Narito ang reaksyon ng mga netizens. "Duwag, wala ka palang isang salita," ang sabi ng isang netizen. Torre versus Baste. Throwing, walang pinagkaiba si Baste sa tatay niya. Siya naghamon tapos kapag pinalagan may kondisyon bigla. Walang pinagkaiba nung Carpio versus Digong. No show si Gongdi kahit siya naghamon. Ang sabi naman ng isang netizen. Duterte brand, all talk no bite, ang sabi pa ng isang netizen. Like father like son talaga, hahaha. Pagkatapos maghamon, mababahag ang buntot. Puro satsat, ang giit naman ng isa pang netizen. Samantala, handa rin umano si Senator Ping Lacson na ipambili ng tiket sa charity boxing match ni na PNP Chief Police General Nicolas Torre III at Davao City Vice Mayor Baste Duterte ang kanyang pang-isang buwan na pensyon bilang retiradong 4-star Police General. Gagawin niya raw ito kung mapupunta sa mga nasalanta ng bagyo at hanging habagat ang kikitain ng laban. Nilinaw niya na hindi pa sigurado kung personal siyang manunood. Nauna nang sinabi ni Lacson na hindi man dapat patulan ni Torre ang paghahamon ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
personal niya itong desisyon na dapat respetuhin. Nag-volunteer naman si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon bilang referee sa charity boxing match ni Torre at Baste Duterte sa Linggo. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste ay nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste dahil yan si General Torre astig yan at merong iniinom yan na energy drink, coffee. Ito, binigyan nga niya ako Itong coffee na ito ay talagang energy drink ito. At kapag nakainom ka nito ay talagang astig na astig. At talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya ako ay nagwo-worry dyan kay General Torre. Baka ma-carried away siya at masobrahan ang pagsusuntok niya kay Baste. At ayoko naman na magkaroon ng serious injury dyan. Dahil na ito naman ay isang sports game lamang at maganda nga ang layunin ni General Torre astig na ito ay gawing charity fight. Kaya ako ay willing ako mag-volunteer na referee upang mabilis umaawat sa kasakali mang magkaroon na ng talagang sakitan. Kaya ako ay mag-volunteer. Referee Larry Gadon. Narito naman ang opinyon ni Attorney Enzo Recto. Ang update ay tiyaang ng hamon, kaya lang tama yung sinabi mo, Kabunyog Larry Boy 35, hindi niya talaga inaasahan na papatulan siya ni Torre. Hindi niya inaasahan 'yon. Akala niya, dahil 35 years old siya, 55 years old si Torre, imaginein mo, 20 years old na agwat. Kaedad ko pala si Torre. Pareho pala kami 55 nito. 55 years old na rin ako. 55 din si Torre. Ngayon, ang akala ni Baste, dahil bata siya kay Torre, malakas yung kanyang pangangatawan, malaki ang katawan niya kaysa kay Torre. Sabi ni Baste, mayabang lang naman yan si Torre dahil nasa posisyon. Pero hinahamon ko siya ng suntukan. Tingin ko kaya ko naman siya. Ayun lang, ang tingin mo kaya mo. Ang tingin mo kaya mo. Yan yung yan tuloy kantsaw ang inabot mo sa mga netizens. Sabi ni Baisa Ronidel, bahag ang buntot, like father, like son. Yan. Ang problema kasi sa inyo, itong mga Duterte na ito, mayayabang. Yun ang problema, mayabang. Panay mura, panay hamon. Parang katulad din ni Digong. Yan, hinamon siya ngayon. Pinatulan siya ni Waldy Carbonell. Duelo. Hindi naman sumipot. Ito na naman, ang hamonan. Ang tandaan natin, ang unang nanghamon dito, si Baste. Laging ang bukang bibig niyan, suntukan. Ugaling kanto Yung tipong akala niya mga tambay sa kanto na, suntukan tayo? Parang ganun lang akala niya hindi siya papatulan ni Torre. Tulad nga ng sinabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, bulldog yan. Pitbull. Hindi siya aatrasan yan. Yung pala, si Torre pala, nung nag-aaral pa sa Philippine National Police Academy, kasama pala siya sa boxing corps. Ibig sabihin, ang sports niya, boxing. At saka kahit na siya may edad na police officer, mini-maintain niya yung kanyang physical na yung lusog ng katawan. Kaya ngayon, siya, hinamon siya ni Baste, yan, pinatulan niya. Sabi niya, okay ako. Yung kondisyon ni Torre, hindi imposible yung kondisyon niya. Hindi naman imposible yung kondisyon ni Torre. Ang unang kondisyon ni Torre,
gawin nating boxing. O, ang ibig sabihin ng boxing, may rules. Hindi yung basta suntukan lang na pangkanto. O, ang boxing kasi may rules, may referee. Okay. Ang pangalawang sinabi niya, sayang naman, magsusuntukan tayo. Parang walang silbi. O sige, gawin natin sa isang venue na may manunood. Magbenta ng ticket, may magdo-donate. Saka, may mag-i-sponsor ng bawat round. O, kung may magkaka-interest dyan, yung mga perang mariraise dyan, ibigay natin sa mga nasalanta ng bagyo at ng mga pagbaha. O yun, tama din naman yun. Hindi naman ano yun eh, hindi naman ano yun eh, unreasonable saka impossible eh. O ngayon, ang tagal bago sumagot ni Baste. Diba, kinantsawan na nga natin, sabi natin, natamimi si Baste Natamimi si Baste. Pinakita na naghahanda na si Torre. Nagtitraining na talaga eh. Oh, tapos kinausap na talaga yung Araneta Center, hindi available. Oh, yung Rizal Memorial Coliseum ang kinausap. Okay, naghahanda na yung Rizal Memorial Coliseum. Pero nag-alok pa nga si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, mayroong CEO ng isang casino nag-o-offer na yung ballroom gamitin. Oh, yun. So, ibig sabihin, marami ng siniseryoso na yung ay biglang naglabas ng statement ngayon si Baste. Ang sabi ni Baste, ang tagal ko na talagang gustong manuntok ng unggoy. Oh, bastos na naman. Ang tagal niya na raw gustong manuntok ng unggoy. Ay akala mo naman, pag sinabi niyang ang tagal ko nang gustong manuntok ng unggoy, ang karugtong napahayag nun, sige, tuloy ng laban natin para magkaanuhan. Dapat sana ganun eh. Yung unang statement lang yung mayabang. Matagal ko na talagang gustong manuntok ng unggoy. Oh, bastos pa. Pero, ang kadugtong, sabi ni Baste, ito naman ang kondisyon ko. Lahat daw ng officials, lalo na si PBBM, magsailalim sa drug test. Balik na naman dyan sa drug test na yan. Alam niyo yung mga drug test na yan, yung hair follicle test na yan, matagal na nilang hinahamon si PBBM dyan, si Marcos niyan. Hindi naman sila pinapatulan ni Marcos. Iba naman si Marcos kay Torre. O ngayon, dinala na naman ngayon, imposible yun. Imposible yung kondisyon na yun. Unang-una, bakit mo dadalhin dito yung issue mo kay Marcos? Diba? So wala. Para na rin nating sinabing hindi na mangyayari yan. Siyempre, ang palusot ni Baste, ayaw nyo eh, diwag. Ang totoo sa tingin ko, natakot si Baste. Natakot. Kaya yan ang yan yung nangyari dito. Wala, sayang mainit na sana yung laban. Ang dami ng nagkaka-interest. Sabi nga ni Ping Lacson, ako na. Una na akong magdo-donate. Yung isang buwang pensyon ko, i-donate ko na dyan. Sa laban na yan. Kaya lang yun, bigla yung kondisyon ni Baste, isang kondisyon na alam mong hindi siya lalaban. Magbibigay ka ng kondisyon, yun ang kondisyon mo. Anong klase yan? Samantalang si Torre, reasonable yung kondisyon. Una, para hindi magulo, mayroong rules na susundin, hindi simpleng suntukan lang na parang katsuntukan sa kanto. Boxing, kasi sa boxing mayroong rules yan eh. May referee. Pangalawa, para may silbi naman yung laban, fundraising. Yung mga manunood, magdo-donate, yung bibili ng ticket, at yung mariraise na pondo para sa mga nasalanta ng bagyo. Okay na yun. Ay kaya lang, ang inaasahan natin, dahil siya naman ang original na ng hamon, siya ang nagpasimula, di dapat siya ang magsabing, okay, sige, call ako. Yan. Yan, na sana, maganda na sana. Ay bigla, kung ang sabi ni Baste, ang tagal ko na rin gustong makasuntok ng unggoy. Wala, nang insulto pa. Binastos na naman si Torre.
Ang tagal niya na raw gustong makasuntok ng unggoy. Akala ko pa naman ang sunod na statement, sige pa, call ako dyan. Call ako. Ihanda na ang venue. Magti-training na tayo. Ganun dapat. Hindi. Ang sabi niya, okay, since may condition si Torre, may condition din ako. Ang condition niya, lahat daw ng officials ng gobyerno magpa-test. Hindi na si Torre ang pinapatungkulan niya na naman doon. Sino na naman? Si PBBM na naman. Ha? Yan yung ano. Wala na. Ano ito? Pag dinala mo na sa ganong issue, wala na. Hindi ka naman talaga interesado. Nagpalusot lang. Nagpalusot. Bakit nagpalusot? Natakot. Kasi siguro naisip niya, may edad na nga si Torre. 20 years older sa kanya. Pero malakas naman ang pangangatawan niya. Maintained ang ano niyan, ang physical na build ng katawan. At saka, hindi naman ang katawan ni Torre, hindi naman ampaw. Ano yan? Lumaki yan sa hirap. Tagahulo yan Tagahulo. Siguro lumaki yan sa trabaho sa bukid. Baka lumaki yan sa pagkupras. Sanay yan sa yung katawan niyan talagang sanay sa hirap. Nag-training pa sa PNPA. Nilalo pa. Pagkatapos, kahit officer na siya, may edad na siya, regular pa rin yung kanyang exercise at saka mga pag-maintain ng kanyang katawan. Yan. Bakit malakas ang loob ni Torre na patulan ang hamon ni Baste? Kasi alam niya na kahit naman si Baste 35 years old, wala, laging nasa inuman. Pangalawa, mayroon pang nagsasabi di umano na nagdadrags yan. Di lalong mahina ang katawan yan. Yan yung problema. Wala. So sayang. Pero seryoso sana si General Torre. Nag-iinsayo na. Kahit nga umuulan, pinapakita niya yung training niya, yung test niya. si Baste, biglang natakot. Siguro naisip ni Baste, ito kahit may edad na ito sa akin, mukhang mahihirapan ako dito. Malakas pang pangangatawan nito. Di ba? Kaya yan, katulad nung kanyang ama na si Duterte na mayabang lang, malakas ang loob maghamon, pag pinapatulan, wala. Ang sabi ni Sara, kala pa naman natin, totoo yung sabi ni Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte sa isang post, nagtitraining na daw si Baste. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. So ito na, wala na, nasayang. Akala natin, kaya alam mo, bukang bibig talaga yan. Alam nyo, bukang bibig talaga lagi yan ni Baste. Pag nagsasalita yan, suntukan. Suntukan na lang tayo. Akala niya, hindi naman yan papatulan ni Torre. Siguro ang iniisip niya, hindi ako papatulan yan kasi naisip niya, ang layo ng agwat nila ng edad. 35 against 55. Di ba? Malayo. Tapos siguro ang iniisip niya, siyempre, PNP chief na siya. Hindi na yan papatol basta-basta. Ayan. Wala. Kaya, yung pagsabi ni Baste na may condition daw siya, laban daw siya basta may condition, wala, palusot na yun. Yun na yung niya. Yun na yung paraan niya para maka-exit siya. Ilang araw na tahimik si Baste. Hindi niya alam kung anong isasagot. Siguro naturuan na, ganitong sabihin mo, ganun nga ang sinabi. Ang problema, hindi naman uubra yung ganung palusot. Obvious yun Ano naman ang koneksyon ng mga officials ng gobyerno na dapat magpailalim sa drug test? Silang dalawa ni Torre ang may problema, idadamay mo yung iba. Di ba? Di ba? Kumbaga, kung magbibigay ka ng condition involving kayong dalawa lang. Di ba? Kumbaga yung condition mo sa inyong dalawa lang.
O, ilalagay mo sa kondisyon. O sige, laban ako. Basta, mag-test muna yung mga, mag-test muna lahat ng officials ng gobyerno. Anong connect? Anong connection ng kondisyon na yun doon sa laban nila ni Torre? Di ba? Ano naman ang connection doon? Ang totoo, ang obvious na rason doon, gusto na naman nilang ibalik doon sa issue kay PBBM. Na si PBBM ay bangag, si PBBM yung pulburon-pulburon. So gusto na naman nilang yun na naman, gustong dalhin na naman nila Baste sa issue na yun. Ay wala, ang layo nun. Siya ang nanghamon. Napanood ko yung hamon niya eh. Ang sabi niya, ang si Torre, mayabang lang yan kasi nasa posisyon eh. Pero hamunin ko siya ng suntukan. Sa tingin ko naman, kaya ko yan eh. Ganon yung eksaktong sinabi ni Baste. Panood ko yon sa programa sa radyo. Yung panghahamon niya, live yun, public. Kaya lang, pinatulan siya ni Torre. Sige, okay ako. Pero ganito, boxing. Ano ba? Yung condition ba ni Torre na boxing ay, unreasonable? Hindi. Yun ay pagbibigay na yung suntukan nila, may rules, may referee, boxing. Pangalawa, mayroon namang, wag namang suntukan na parang walang cause. Di at least mayroon. Tanong ni Litreyes, hindi tuloy yung July. Yung 28 tuloy, saka 29, tuloy. Tuloy yung 28 saka 29. So ngayon, yan na. Ano yan? Napahiya. Ilang araw na hindi siya makasagot. Paano yan? Pinatulan siya ni Torre. Pinakita ni Torre na hindi biro yung sinabi niya. Seryoso siya. Paano pinakita ni Torre yung kaseryosohan niya? Inayos na yung venue. Pangalawa, nagtitraining na siya. Di ba? Kaya ano yan? Yung dahilan ni Baste na, okay, laban ako. Basta mag-test yung mga officials ng gobyerno. Koneksyon ng pagpapag-test. Wala. Ang lumilitaw kasi dito, itong mga Duterte, mahilig magmura, mahilig manghamon ng kung ano-ano, suntukan, patayan. Yun ay pang-cover sa kanilang kaduwagan. Kumbaga, sa bandang uli, yung kanilang mga asta na yan na matapang, parang tingnan nyo ang nangyari kay Duterte sa ICC. Umubra ba ang kanyang tapang? Wala, di ba? Umubra ba ang tapang? Wala. Pero nung nagsasalita doon sa kamera, di ba, si Duterte, anong sabi ni Duterte? Tinanong ni Congresswoman Beatrix Luestro, Mr. President, do you confirm na sabi nyo, magko-cooperate kayo sa ICC kung aarestuhin kayo? Sabi niya, yes. Papuntahin mo na dito. Imbestigahan ako. Pinuntahan nga ng ICC, hindi para imbestigahan, arestuhin. Di ba? Walang nagawa. Nung bandang huli, palapag na yung eroplanong sinasakyan niya, malumanay na yung statement ni Duterte. Sabi ni Duterte, palapag na kami sa dahig. Tinatanggap ko itong nangyari sa akin. Tulad ng nasabi ko, ako ang mananagot sa mga order ko sa pulis, sa military. Kung ako'y makukulong, mahabang proseso ito ang aking destiny. Yun. Sa bandang huli, tinanggap niya rin si Sara Duterte. Nung una, grabe ang mga statements, matatapang ang statement ni Sara. Nakahanda na daw ang may nakausap na siyang papatay kay Marcos, saka kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez. Pag may nangyari daw sa kanya, may kinausap na siya na papatay kay Marcos, saka kay Romualdez. Nang kinasuhan siya, linagay na sa impeachment ngayon, wala na. Dinidinay na ni Sara. Hindi niya naman daw sinabi yun. Hindi naman daw ganun ang ibig sabihin niya na ipapapatay si Marcos at si Lisa Araneta. Wala rin. Ito na naman si Baste. Lagi yan. Minumura niyan si Torre. Diba? Tapos sinahamon ng kung ano-ano. Ngayon pinatulan. Wala na naman. Yan. Kaya lumilitaw dyan, yung pamilya ng Duterte,
ang asta lang nila, ang packaging lang nila sa sarili nila, matapang, patakan, suntukan, mura dito, mura doon. Pero ano lang yun? Packaging lang ng sarili nila. Sa likod nun, wala, duwag. Oh. Kasi ito, kung talagang si Basti ay matapang, ano niya na yan? Sige, okay. Call ako. O sige na, ihanda na natin. O, di ba? O tulad ni Iba pa Banwa, sabi niya, parang jet ski lang yan. Oo nga. Puro bluff. Tama ka, Leonard Intad. Tama ka. Puros bluff. Wala eh. Kasi ano talaga, kung makapag-asta, akala mo, lagi mong kaya yung kausap mo. O ano? Laban ka? O yung ganon. Ibubuli ka, ibubuli. O. Pero, ang problema, nakakuha ng katapat. O, nakakuha ng katapat. Si PBBM, lagi nilang hinahamon ng ganyan. Hindi naman sila pinapatulan ni Marcos. Iba naman si Marcos dito kay Torre. Tulad nga ng sinabi ni Rimulya, iba to. Bulldog to, pitbull. Doon nagkamali si Baste. Hindi niya pa ba nakikilala yung yung pagkatao at karakter ni Torre? Sus naman. Unang-una, doon pa lang sa paghahanap kay Kibuloy. Kung iba-iba, imaginin mo ilang araw mo nang hinahanap si Kibuloy, hindi mo nakukuha. At alam mo, parang pinaglalaruan ka na sa media, kinakantsawan ka na. Pero anong sabi ni Baste, ni General Torre? Hindi, tuloy ako. Naniniwala ako, nandyan yan. Hindi nagpasindak si Torre. Hindi nagpasindak. Doon kay Kibuloy, hindi nagpasindak. Kita nyo, niralihan na ng mga KOJC members, binarikadahan na. Kinasuhan na ni Torion. Tapos inimbestigahan pa ng Senado. Di ba nung malapit nang makuha si Kibuloy, anong ginawa nila ba to? Nagpatawag ng hearing sa Senado, pinatawag si Torre. So sabi kay General Torre, bakit ka nagdi-drill doon sa lugar na yon? Hindi mo ba alam na ang physical structure niyan ay maapektuhan? Kailangan po eh. So ano ngayon? Ano ka na ba? Maikukomit mo na ba na hindi mo na itutuloy ang ginagawa mo? Sabi ni Torre, I'm sorry Mr. Senator, pero tuloy po ako. Naniniwala po ako. Nandun si Pastor Kibuloy. Ganun katindi. Hindi mo masindak si Torre. Yung pag-aresto na naman kay Duterte, sinisindak ni Midja Aldia, ginagamitan ng pagkaabogado, sinisindak ni Atty. Martin Delgra, hindi umobra. Pati si Duterte, winawarningan siya. Si Torre, hindi rin umubra. May mga pawala-wala si Kitty at saka si Hanilet. Wala rin, hindi rin umubra. Lahat na ng ginawa. Wala, hindi nasindak si Torre. Yun ang hindi naisip ni Baste. Hahamunin mo ng suntukan si Torre, alam mo na hindi naman nasisindak. Sabi nga ni Rimulya, pitbull. Yun doon nagkamali si Baste. Kung makapaghamon si Baste, para lang si Digong. Actually, ang parang gustong ipakita na sa magkakapatid na lalaki, parang si Baste yung paisi-isi, pahamon-hamon. Yan. Siguro sa Davao, ganun ang nagagawa nila. Sa Davao, yung mga hinahamon nila, tiklop. Hindi naman ganun si Torre. Nakita nyo? Yan yun. Akala ni Baste, hindi papatol yan. Matanda na yan. Ay hindi niya naiisip, si General Torre ay hindi madaling sindakin. Pangalawa, piko na rin si General Torre sa kanya. Ang dami niya ng bisis na binastos si Torre. Diba? Pangatlo, alam din ni General Torre, kahit naman bata pa yan,
Kung ano naman yan, hindi naman yan may ano yan, mahilig yan sa inuman, mga inuman. Tapos may mga issue pa na di umano nagdadad yan, nagmamahal na, o kung ano man, ayon sa mga nakakakilala. Di lalong hindi kung sa physical na kayang tapatan ni Torre. Kaya lang yun nga, kailangan niya rin talagang mag-ensayo. O yun, nag-ensayo na. Wala na. Kaya nagtatanong sa akin, attorney, matuloy pa ba? Mahirap na yan. Kaya ngayon, hindi makaimik ang mga DDS. Paano nila ipagtatanggol yung ginawa na yan ni Baste na na obvious naman, nagpapalusot lang, pero ang totoo natakot. Wala. Hindi na uubra yung mga style nila ng ama niya. Yung mga panindak nila niyan, nung panahon yan. Ngayon, hindi na yan. Hindi na yan. Okay? Ano yan? Mas matindi pa nga pala ito, ano bang edad ni Ano bang edad ni Barrios? Si Pacquiao, 40 plus yata si Pacquiao eh. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Wala. Napahiya. Naduwag ang taga Davao. Kaya nga, may tinatawag na si pero wag naman, wag naman nating kantsawan yung taga Davao, hindi. Matatapang pa rin ang mga taga Davao. Si Baste lang ang hindi. Ayaw ko namang idamay ang Davao dyan. Ang Davao naman, marami pa rin namang matitinong Davawinyo. Nasisira lang ng mga tun. Kaya wag nating sabihin duwag ang mga Davawinyo. Hindi naman. Yeah. Yung Duterte lang. Okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.